Bunga ng tinamong injury ni Bolbol, tila hindi papigil si Coach Jojo Lastimosa sa patuloy niyang pahayag. Dalawa umano ang kanilang target, isa si Marquez Cruz at isa si Darius Days, parehong dating NBA players. Pero aminado siya na fit si Marquez Cruz kung championship ang pag-uusapan. At si Coach Tim Cone, inaming sobra na sa gamit ang kanyang players or main players ng Barangay Ginebra. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Matapos ma-injured si Bolbol sa mainit na bakbakan ng TNT tropang 5G at Meralco Bolts, sinimula na ni Coach Jolas ang paghahanap ng bagong import. Ayon sa kanya, dalawang ahente ang kausap niya pero tila matunog ang pangalan ni Marquez Cruz kumpara kay Darius Days. Narito ang kanyang kwento. Tutukan natin si Coach Jolas sa report ni Ruben Torrado sa Spin. May kausap na akong dalawang agents ngayon at may dalawa na rin kaming imports na naghihintay na lang ng confirmation mula sa agents nila. Ang una naming option is malaking player at ang pangalawang option naman yung standby import namin para sa third conference na si Darius Days. Pero ang pangunahing tinitingnan talaga namin kung magiging available siya, si Marquez Cruz. Siya ang una namin target ngayon. Magpupuyat ako at hihintayin ko ang tawag ng agent at sa oras na handa na silang bumiyahe, lilipad agad siya. Posibleng dumating siya rito ngayong linggo ng umaga. Alam nyo, malaking dagok talaga to para sa TNT tropang 5G, lalo na kung totoo nga partial Achilles tear ang inabot ni Bolbol, di ba? Kitang-kita naman kasi sa playoffs kung gaano kalaki ang epekto niya dito sa TNT. Hindi lang sa scoring kundi pati sa depensa, rebounding at ball movement. Kaya hindi nakapagtataka na halos hindi na nagpapahinga si Coach Jojo sa paghahanap kaagad ng kapalit niya. At base sa mga pangalan na lumalabas, mukhang gusto pa rin ng TNT na manatiling mataas ang quality ng import nila. Si Marquez Cruz kasi hindi ordinaryong player lang yan. Dating top 10 NBA draft pick yan at may experience sa iba't ibang NBA teams. Athletic, malakas at kayang tumakbo sa modern system. Pero sa totoo lang mga playoffs, napakahirap palitan ni Bolbol sa gitna ng semifinals. Hindi lang dahil sa talent niya, kung hindi dahil sa nabuo na rin chemistry nila R.R. Pugoy, Calvin Optana at Jason Castro at syempre ng buong tropa, di ba? Kaya malaking adjustment ulit ito para dito sa TNT. Ang problema, kalaban pa nila yung Meralco Bulls na sobrang discipline at physical na maglaro. Kapag hindi agad naka-adapt ang bagong import, posibleng samantalahin agad yun ng Meralco. Gayunpaman mga playoffs, hindi pa rin dapat maliitin ng TNT. Nandyan pa rin ang championship experience nila at ang mga locals nila ngayon, mas kumpiyansa na kumpara nung eliminations. Pero malinaw na mas magiging bukas ngayon yung series. Kung dati TNT yung mukhang may lamang dahil kay Bolbol, ngayon parang naging mas pantay na ulit yung laban, di ba? At malaking tanong ngayon mga ka-playoffs kung gaano kabilis makakapag-adjust ang bagong import sa sistema at pressure ng semifinals dito sa PBA. Sa kasalukuyan ay tabla ang serye ng TNT at Meralco. Subalit tila hindi nawawala ng pag-asa si Coach Jojo Lastimosa. Binigyan din niya na kayang itawid ni Days ang TNT sa semis. Subalit ayon sa kanya, mas kakailanganin nila si Marquez Cruz kung kampyonato na ang pag-uusapan. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Jolas sa report ni Ruben Torrado sa Spain. Kung gusto naming manalo ng kampyonato, sa tingin ko kaya namin makalusot sa semifinals kasama si Darius Days. Pero kung makarating kami sa finals, sa tingin ko mahihirapan kaming manalo kasama siya. Hindi ko sinasabing kulang siya sa kakayahan. Pero mas imposing na import si Marquez Cruz kasi nga 6'9" siya at sobrang athletic. Mas malaki yung chance namin kasama siya. So diretso at napakatapat na naging pahayag ni Coach Jolas tungkol dito kay Darius Days at Marquez Cruz. At sa tingin natin mga playoffs, hindi naman niya dinidisrespect si Days doon. Ang gusto lang niya talagang i-point out is magkaiba ang level ng impact na kayang ibigay ng dalawang import. Lalo na habang palalim ng palalim ang playoffs. Si Darius Days kasi, solid na player naman talaga. Stretch forward siya na kayang tumira sa labas, tumakbo sa transition at bumagay sa modern basketball. Maganda rin ang energy at motor niya kaya posible talagang makatulong siya kagad dito sa TNT. Lalo na kung ang goal muna is makatawid sa semis laban dito sa Meralco Bulls, di ba? Dahil sa totoo lang, mas importante ngayon sa TNT ang magkaroon kagad ng import na pwedeng sumabay at mabilis makaintindi ng sistema nila. Pero iba rin talagang dating ni Marquez Cruz mga ka-playoffs. Dating top 10 NBA draft pick yan. Sobrang athletic, malakas ang katawan, mabilis para sa isang 6'9" player at kayang magdomina sa depensa at opensa. So yung tipo ng import na pwedeng makipagsabayan sa mas mabibigat at mas physical na serye gaya ng finals. Kaya siguro sinabi ni Coach Jolas na mas imposing siya dahil mas malaki ang presensya niya dito sa loob, mas explosive at mas kayang punuin yung malaking butas na iniwan ni Bolbol. At doon mo maiintindihan ang point ni Coach Jolas dahil habang tumatagal ang playoffs,
mas lalong tumitindi ang physicality at mas lumalakas ang mga makakaharap mong imports. Kaya kung championship talaga ang habol ng TNT, natural lang na hanapin nila yung import na mas mataas ang ceiling at mas kaya magdala ng team sa pinakamabibigat na laban. Kung tinalo ng Meralco ang TNT, tinalo rin ng Barangay Ginebra ang Rain or Shine para itabla rin ang serye na tila mabigat sa players ng Barangay Ginebra. Bigat na ramdam ni Coach Tim dahil ayon na rin sa kanya, overuse ang ilan sa kanyang mga player. Narito ang kanyang kwento. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Ralph Edwin Villanueva ng Philstar. Napakahirap talaga dahil halos nasusobrahan na sa gamit sila Justin, si RJ, si Troy at si Scotty. Bilang coach, inaasahan mo naman na ibibigay nila yon. Ang inaasahan mo na lang ay sana may matira pa silang lakas sa dulo para mapigilan ng kalaban at kailangan mo ring mapanatili ang composure nila. Sa tingin ko, hindi namin masyadong napanatili ang composure namin ng maayos. Pero kahit paano, napigilan pa rin namin sila. Okay yung point ni Coach Tim Con, di ba? At siguro totoo din naman yun eh. Matagal na sinasabi ng maraming fans ng Barangay Ginebra, huwag sanang bugbugin sa minuto sila Justin, si Scotty, si RJ, si Troy at iba pa, di ba? Marami namang players sa bench ng Ginebra na pwedeng sumubay kahit papano para mabawasan yung pagod ng main guys. Kitang-kita kagabi halos todo minuto na talaga yung core players nila laban sa sobrang bilis tumakbo na Rain or Shine. At doon lumabas yung totoong problema ng Ginebra sa series. Kahit nanalo sila, aminado mismo si Coach Tim na parang napipilitan sila maglaro sa pace ng Rain or Shine. Delikado yan para sa Ginebra kasi nga sanay ang Rain or Shine sa mabilisang transition, waves of attack at high energy basketball. Kita naman kagabi kahit umabot sa 24 points ang lamang ng Ginebra, muntik pang mabura yon dahil hindi tumitigil ang Rain or Shine. Isang iglap lang from 20-point lead, naging dikit agad ang laro sa fourth quarter. Pero malaking bagay pa rin yung panalo ng Ginebra kasi nasa kanila na ngayon ang momentum mentally, di ba? Ang importante kasi sa Game 2, napatunayan nilang kaya nilang kontrolin ang laro kapag sila yung nakakapagsat ng tempo. Malaki rin ang laro nila Brownlee at Barrientos kahit parehong bugbog sa minuto at merong iniindang injuries pa. Ibig sabihin, kapag naging mas maayos ang rotation nila at may ibang players na mag-step up, posibleng mas maging delikado pa sila sa susunod na bakbakan. Pero hindi pa rin tapos ang problema ng Barangay Ginebra mga ka-playoffs. Kasi kung patuloy silang mapipilitang sumabay sa takbuhan ng Rain or Shine, posibleng maubusan sila ng gas doon habang humahaba yung series. Ang Rain or Shine kasi parang hindi napapagod Tuloy-tuloy ang pressure, tuloy-tuloy ang takbo nila. Kaya sa Game 3, napakahalaga kung sino makakapagdikta ng pace. Kapag Ginebra nakakontrol ng tempo, sila yung may lamang dyan. Pero kapag naging track meet ulit o takbuhan ng laro, malaki yung chance na bumalik ang momentum sa Rain or Shine. So guys, maraming salamat.